COA, isipin niyo po ito or the other resource persons. Kaya nagdududa ako sa statement mo, Architect Alex, na nanggaling sa kapatid niyong babae na ang trabaho sa state sa caregiver, siya ang magbabayad nito. Huwag niyo naman gawing tanga kami na hindi namin alam yung mga kita doon sa abroad. Hindi naman kayo magiging architect kung hindi kayo matalino eh. Mas lang na ebidensya rito ang sinasabi ko. Kasi kanina pa ako nakikinig eh. Di ba? Pinagtatakpan mo yung kapatid mo eh. Dito, sa Committee on Public Accounts at dun sa Committee on Illegal Drug. Malapit ka na rin. Active naman po. Active? But Wala po akong natanggap na message. wala. Wala po. So active pa rin ha? Sigurado ka? Yes po. Kasi tinitext at tinatawagan ka raw, hindi ka sumasagot. Baka po wala lang pong signal. Ring mo to. Wag na. Sige, Chairman, ako, paki-turn off na lang po yung microphone. Mr. Chair, pwede bang matawag uli yung Barangay Captain ng San Lorenzo, Mexico? Kapitan, nasa likod po. Kap, alika pa. Hindi, yung nag-testify doon kanina. Kap, dito ka, Kap. Upo ka. Isa na. Ano yung pangalan, Comsec? Kanda? Elmer po. Kayo po yung nagsabi kanina na tungkol dun sa 34.5 hectares. Opo. Na ang bumili, sino po? Si Mayor Tumang po. Magkano po binili yun? 200 per square meter po. Kaya nga, tinatanong ko magkano? Total? 4,000 times 200. 68 million. Kayo ang nakasama sa sale, kaya kayo po ang tinatanong ko eh. Mga 68 million po. Oo, yun. Tapos, ang iyong commission, magkano po? 1.2, apat sila. 4.8. Opo. Okay, apat lang. Opo. Apat lang ang nabigyan. Sa dalawa. Bali apat po kami. So, 4.8. Opo. Ito po ay anong taon? 2017 nag-start po. Hanggang natapos 2018. 2017. Opo. COA, pwede ko bang malaman kung anong taon yung in-orderan nyo na mag-restitute si former Mayor Tumang? 2018 po ba? Your Honor, our notice of finality of decisions were issued in the year 2018, Your Honor. 2018? Yes, Your Honor. So in other words, nagbayad si Mayor Tumang on or after 2018? Tama po? Your Honor, payments were made on July 12, 2018. July 12. Yes, Your Honor. In four Kaya tranches. nagdududa ako sa iyo, Alex, sa mga statement mo. Chairman, with the indulgence, Chairman, that was the first payment. Yes, Your Honor. The first What's the amount of the first payment? Your Honor, okay. The first tranche, Your Honor, was made on July 12, 2018. It amounted to 11,229,221 pesos and 78 centavos, Your Honor. The first Apat na payment. tranches ito, yung Yes, Your pagbayad. Honor. 4 tranches. That's the first tranche, Your Honor, and there are 4 dates. Okay. COA, isipin niyo po ito or the other resource persons. Kaya nagdududa ako sa statement mo, Architect Alex, na nanggaling sa kapatid niyong babae na ang trabaho sa state sa caregiver, siya ang magbabayad nito. Huwag niyo naman gawing tanga kami na hindi namin alam yung mga kita doon sa abroad. May mga kamag-anak din kami na nasa abroad and we know. Isipin po ninyo, architect, hindi naman kayo magiging architect kung hindi kayo matalino Noong 2017, nakabili ng lupa si Mr. Tumang ng 68 million. Di ba? Yun ang sinabi dito. Wala po akong knowledge doon. Hindi yun ang sinasabi ko lang ito, kaya hindi ako makapaniwala sa iyo Yung lumabas lang na ebidensya rito ang sinasabi ko. Kasi kanina pa ako nakikinig Di ba? Ang sabi ni Elmer, nagbayaran dun sa Morning Sun Industries, kung dito rin yung bahay ni former Mayor Tumang, ng 68 million for 34.5 hectares, di ba?
in 2017. So, ibig sabihin, marami ng pera si Mayor Tumang noong 2017. Kasi kaya niyang magbayad ng 68 million eh. Tapos noong 2018, nadali siya ng COA. Pinag-restitute siya. 42 million, hihingi siya sa kapatid niya. O dun sa mga kwan, hindi ka panipaniwala eh. Ikaw, architect, pinagtatakpan mo yung kapatid mo eh. Dito, sa Committee on Public Accounts at dun sa Committee on Illegal Drugs. Ikaw na naman ang sumalo dun tungkol kay Willie Ong. Malapit ka na rin. Kung tatakbo ka sa 2025, magsabi ka ng totoo dito. Huwag kang magsinungaling. Magkakaintindihan po tayo? Yes, Your Honor. Yes. In good faith naman po ang Hindi nga mga sinasabi ko, sinasagot po hindi rito. ako makapaniwala sa kwan dahil bakit hihingi si Mayor Tumang ng 42 million samantalang kayang-kaya niya na magbayad ng 68 million? So, ibig sabihin, maraming pera si Mayor Tumang. At ang next na agam-agam ko, bakit kinailangan na mag-deliver ng pera dito in cash or in dollars samantalang meron namang avenues na pwedeng ipadala yung mga pera na yan eh. Di ba? Architect, pinagdududahan na kita dahil naririnig din kita sa sa Committee on Dangerous Drugs eh. Pinagtatakpan mo yung kapatid mo. Marami pong salamat, Mr. Chair. Thank you, Chairman Akop. The manifestation duly noted. Anyway, hindi pa ito tapos, ha? In a while, we'll suspend the hearing. We'll just give the opportunity and time to please state your name, ma'am. Have you taken your oath, ma'am? Not yet. Ito, yung issue mo kasi is about the land, no? The property. Ikaw tapos ka na, di ba? Nakapagsalita ka ng nakaraan. Okay. Now, ma'am, please state your name. Leonida Tumang Makabali. Leonida. Tumang Makabali. Are you invited ba siya? Opo. Yes, Mr. Is she invited? This is, ma'am, sandali po. This is the first time that you attended this hearing? Yes po. May special power of attorney po. No, tanong ko muna, this is the first time. Ito po, yung first mo. Yes po. Okay, please, Comsec, administer the oath of Miss... Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth? Hi. Yes. I do. Please proceed, ma'am. Ma'am, ang una ko pong tanong muna, bago kita pagbigyan, you have a complaint against Mayor Tumang. Teddy Tumang. Yeah, Teddy Tumang with regards to the properties. Opo. Land. Sa land po. Have you filed the case in the Ombudsman? Nakafile ka ba ng kaso sa Ombudsman? Hindi po. To some other courts? Hindi rin. Sa other attorney po. Hindi, sa ibang korte po. Sa ibang korte, nakafile ba kayo ng kaso? Opo. Nakafile kayo. Anyway, ma'am, please proceed na lang po. I will give you at least 5 minutes. Opo. Please proceed po. Ano po, salamat po. Please. Tungkol po sa lupa ng... Ay, excuse me. Pakilapit lang po yung... Tungkol po sa lupa ng mother ko na nakatira sa Mexico, Pampanga. At ang lupa po ay 12,649 square meters located in Parian Municipality of Mexico, Pampanga. Ang lupa po ay dinonate ng nanay ko dun sa elder sister ko. Na sumuporta sa kanya hanggang 95 siya dahil po siya may kaya. Ngayon po, ang nangyari, ito pong kapatid ko, nakipag-transact siya kay Teddy Tumang. Dahil po, yung lupa ng nanay ko na nakatitle sa kanya, katabi po ng Gate of Heaven. Ngayon po, kaming mga magkakapatid, hindi po kami agree sa kapatid ko na ipagbili yung lupa. Dahil napakamura naman po na kinukuha ni Teddy Tumang, which is 95 per square meter lang po. Ang ginawa po ng kapatid ko, dahil sa amin po siya ang black sheep, nagipag-transact po siya sa kay Teddy Tumang, at nag-agree naman po itong si Teddy Tumang na bilhin ang 12,649 square meters
ng more than 95 per square meter. Ngayon po, nag-down payment po si Teddy Tumang ng 1 million sa kapatid ko. Nagbayad po siya sa personal check po niya. Ngayon po, nung nalaman po ng kapatid ko na nag-down payment siya ng 1 million, sabi ng kapatid ko, tinawagan si Teddy na huwag mong bilhin yan kasi may malaking problema yan. Tapos po, sabi ni Teddy, oo nga, sabi niya, pakukuha ko na kay Roy Gomez yung 1 million sa kapatid mo. Yun po ang sinabi niya. Ngayon po, dahil po yung lupa, napakamura po kasi kadikit po ng Gate of Heaven, kumbaga po, gagamitin niya, nag-interesado po siya. Pinilit po yung sa kanya na nakipag-transact sa kapatid ko na silang dalawa, pumayag naman po itong kapatid ko na tapos nag-down uli po siya ng 2 million. Kaya yung 12,649 square meter ay nagkahalaga lang po ng 3 million. Tapos binigyan po siya ng pabuya ng 100,000. Ngayon po, ang ginawa po ni Teddy Tumang, itong titulo po, nung na full payment na po, pinanotaryo niya po sa Manila. Samantalang dito po sa Pampanga, ang daming nagnonotaryo. At ang ginawa po ni Teddy Tumang ay pinangalan po sa 5 anak niya ang titulo. Ngayon po, ang gusto lang po namin na dahil hindi po kami agree dun sa presyo, ang gusto lang po namin ay maibalik po yung titulo namin, ng titulo ng mother ko sa kapatid ko na dinonate niya sa kanya. Yun lang po. Thank you. Ma'am, kasi ang pagkaintindi ko, hindi naman ako abogado, pero ang pagkaintindi ko kasi, ang sale was consummated. Now you're requesting for the annulment of the sale. Tama? Opo. Oh, now, pag annulment of the sale, doon yan po dapat sa korte. So nakafile na kayo sa court? Opo. So, Hindi po kasi umuusad eh. kailan niyo ba na-file yung case? 4 years ago na po. 4 years ago? Opo. Tapos pera ng pera. Pera yung lawyer? Opo. Wala naman po kami pera. Sa lawyer niyo? Nanguutang lang po kami. Mr. Chair, Yes, Chair. pumirma mo ba kayo sa donation? Di ba parang dinonate yon kay Dinonate po yung lupa sa elder sister ko. sa nanay? Sa nanay ko po. So nakapirma kayo lahat? May pinirma ba kayo nung dinonate yung mga yon? Ito po, ang nanay ko po ang pumirma nung buhay pa siya kasama ang abogado. Pero I'm not a lawyer, but I think, di ba, kapag dinodonate yan, even the heirs have to sign the Chair? deed of donation, di ba? Can we know the status or the classification of that property during the time of donation? Yan ho ba'y conjugal ng Hindi tatay po, at nanay nyo? hindi po, sa kanya lang po. Exclusive property ni mother? Opo, minana po sa Even the illegitimate parents children niya. have the certain 50% of the ownership of that property. If that is not a conjugal property and your parents are not married, they are not married? Are they married with your father? Kasi kung married sila, So exclusive property. so exclusive property ng mother nyo. Opo. Mr. Chair? I know. Okay, now the real lawyer. Okay. Okay, please proceed, Chair Manakop. Kanino pong pangalan yung titulo? Ano po? Kanino pong pangalan yung titulo bago binenta? Sa mother ko po, kay Leonila Tumang Makabali. Sa Sa nanay mother po ko ninyo? po. Sa mother ko lang po. Ngayon, sino po ang nagbenta? Yung pong second brother ko, Kapatid po ninyo. kapatid ko po. Dahil wala na po yung nanay nyo. Ever since po, siya po ang kasambahay niya
No. Nung Tina- ibinenta po ng kapatid po ninyo, wala na po yung nanay nyo? Hindi, nandyan pa po. Nandyan pa po. Sino yung pumirma doon sa deed of sale? Pinuntahan po ang nanay ko. Sino po yung pumirma sa deed of sale? Si nanay po. Nanay mo. So, kung naibenta talaga yung lupa, nasunod naman po lahat ng requirements ng batas. Sir Chair, it appears to me that there was a double transfer because there was a prior donation from mother to your sister. And then during the validity of that donation, binenta ni mother papunta kay Mayor Tumang. Hindi po, yung pong kapatid ko ang nagbenta. The donee, yun pong pinagbigyan. Rodolfo. Ay, hindi po. Yung elder sister ko po sa Amerika. Kaya nga po, how can Rodolfo sell something which he does not own? Yes po, yun po ang malaking tanong. Kinukuha po ng nanay titulo, ayaw po niyang ibigay. Yun po bang titulong yun ay na-transfer from the name of your mother to the donee, your sister? Yeah. Na-transfer po. Yung titulo po? Opo. Pirma doon sa sister mo? I assume hindi. Kasi sabi niyo po, hawak nung kapatid niyo ang titulo. Opo. Opo. But even though, kahit po hawak nung brother niyo yung titulo, with the indulgence of Kong Akop, he cannot sell something which he does not own. The registered owner is the mother. Opo. How can the son sell it to Mayor Tumang? Yun po ang katigasan ng ulo ng kapatid ko. Hindi po siya nakikipag-cooperate sa aming mga magkakapatid. When you said na binenta po ng kapatid nyo, ng brother nyo, yung lupa, sino pong pumirma sa deed of sale? Yung mother nyo o yung kapatid nyo? Yung mother ko po, eto po. She was forced to sign. Opo, pinapirma po siya. Madam, sorry, I will cut you short because ang pagkaintindi ko kasi is nasa court din, may lawyer kayo, and parang ang dating kasi dito is parang pinersa yung nanay mong permahan yung deed of sale. Ganon. Opo, tapos po mali pa po yung... Ganito lang, ma'am. After this hearing, Comsec kasi lawyer din to. Maybe pwedeng tumulong si Comsec sa inyo with regards to the possible legal remedies. Okay? Mr. Chair, Opo. Mr. Chair, ano pong status ng presentation of evidence sa hearing? Nasa presentation ho ba ng plaintiff o nasa presentation na ng respondent? Kasi po, yung pong kapatid ko ang may alam. Okay. You need to show ample evidence na vitiated yung consent ng nanay nyo. Opo. Kasi pinilit lang para manalify po yung sale. Attorney Comsec will take care of you. Opo. Madam, after the hearing, kausapin po kayo ng Comsec, ha? Opo. Okay, para at least, kasi mahaba to kung i-detalye pa natin. Kasi kailangan natin yung status of the case, supposedly, you have to talk to the lawyer, and kayo din po, ganun din yung problema niyo, di ba? May claims din, may case din sa court, di ba? Wala pa din. Okay, better talk to Comsec mamaya. Kasi ang issue kasi dito is all about graft and corrupt practices of Mayor Tumang. Tapos pumasok yung lupa because of that foreign national in the personality yang tapos lumapad na po yung tungkol sa lupa. Now, I suggest that after this hearing, kausapin na lang po kayo ni Comsec para doon sa mga possible legal remedies po. Okay? Kasi last hearing, salita ka na eh. Sorry. Sige, I will give you 3 minutes. Please proceed. Kasi may nakalimutan pa kayo, importante ito. Sige, please proceed. Sir, the last time po kasi kini-question po yung 9,100. Yung pong kiniklaim po namin kasi is 15,000 square meters po. Kaya yun po sana yung dito po sa deed of sale po kasi is 15,000. And about po dun sa nakuha namin sa Dar Central po is 9,100 lang po. Ngayon po yung kiniklaim po namin kasi is 15,000. And pabalik-balik po kami kasi sa Dar Pampanga, hindi po talaga kami inaano doon. Kaya po dito na lang po kami tutulong kami. Anyway, madam, the same because that is a different case. Si Comsec mamaya, mag-usap kayo tungkol dyan and the possible legal remedies. And this committee, ako as a chair of this committee, kung talagang makita ni Comsec na we need to get that to get the attention of the land bank,
of the DAR, gawin po natin yan. Okay? After this hearing po, usap na lang kayo ni Comsec. Okay? Sige, thank you. Thank you. Now, last na lang to, nakalimutan kanina. Malaga to. To the COA, since you have already conducted the fraud audit report, fraud audit with regards to the 79 million purchase of land, ano na po yung update? Ano lang po? In brief lang po. Mr. Chair and honorable members of the Commission, of this committee, I am Attorney Rahaman Sadagalangit, the team supervisor who conducted the special audit on the two lots. As of to date, the audit highlights containing the initial results of investigation was already given to the municipality of Mexico, and we are waiting until July 24 for the submission of the comments for us to prepare the fraud audit report. As of July 24? Yes, the deadline for that will be the deadline. Yes po, Your Honor. And the final fraud audit report, mga ilang days po? Because in your, usually that's 30 days, di ba? That's correct, Your Honor. Under our rules, we have 30 working days from the submission of the comment to prepare the fraud audit report. But in this case, can you make it much earlier? As far as the special audit team is concerned, best effort will be initiated to prepare the fraud audit report on or before the 30 working days. Oh, for? The 30 working days. So, pero kaya naman natin siguro mga 15 days kung kayanin. kasi as I have explained, kailangan ko na kasi ito eh. We need to approve the committee report, and in the committee report papasok po yun, especially yung question of fraud audit, yung pinag-usapan na natin previously. Well, in fact, I talk na to Chairman Cordova with regards to all those memorandum circulars, no, and everything, and that includes the process being made by the fraud audit. Kailan baguhin natin yun, yung mga 30 days na yan. For example, I will ask Mayor Gonzales, did you receive? You have been given the deadline of July 24. Oh, so you have to comply. Kasi pag hindi, problema. Okay. Now, can you make it before July 24? Malapit na lang. That's around 8 days to go. Next week. Next week daw. Sabi ni, next week daw, agahan din kayo sa bitch niyo para magahan natin. Ha? Okay? We are glad to hear that information, Your Honor. Now, ito, last na lang po. Mr. Ponsalan. Do you confirm that you have received a copy of the order from the Ombudsman in regards to for the COA to conduct a fraud audit from the Ombudsman? Kasi ikaw yung complainant, di ba? Do you confirm? Yes, sir. I received po. You received. Yung 79 million to ang pinag-usapan natin. Opo. Yung purchase of the land. Hindi po na-receive ko po yung dismissal ng Sandigan tungkol po sa inordinate delay. And then, yung question of the fraud audit. Hindi pa po sa 79 million. Wala pa po. Wala kang na-receive na order from the Ombudsman? Wala pa po. Na dapat yung COA. Is the Ombudsman orders you to conduct a fraud audit? Mr. Chair, the complaint of the complainant in the office of the Ombudsman was endorsed to the office, and that is one of the basis also of the conduct of our audit, fraud audit. So mayroon po, Mr. Ponsalan, di ka lang siguro na-update ng COA, ng Ombudsman. So in this case, no, sa final report. So after ng final report, you will endorse this to Ombudsman and to the DOJ. Yes, Your Honor. That is part of the procedures of the office when we conduct fraud audit. A copy of the report will be furnished to the office. Yung report nyo. Pero from the very start, ang argument ko dyan, this is Panderos case because it started it all. It started it all with regards to that 79 million. It started it all with a loan agreement with the DVP that was cancelled because of that NGC. And that NGC, the place that will be established, yung NGC is this property. And it started also that from the very start, may problema po yung reclassification. Tama? Nandun lahat yun, di ba? Because of this hearing. So ako, it's not all about the overprice. No? Overprice in which ako, malinaw may overprice. But this is a Pladeros case because it started it all. Buong buong scheme. Ayun para sa akin. No? Kaya ako, sinasabi ko lang po is, I hope COA will help us, no? Para dun sa mga legislative action that will be taken by this committee, at least nagtutulungan po tayo. At ito, magiging warning din po sa lahat ng mga LGUs. No? But in fact, I also warned my province, all the LGUs there, na pag may puwagsak sa committee ko, na complain, for as long as it's valid, may basis, may Ombudsman case, may COA audit report,
adverse yung findings, problema po kayo. That's why, ito ko this will be a test case for us, for all the LGUs involved, and even agencies. Okay, sabi ko nga, ang request ko lang po is July 24, sabi ka ni Mayor daw, papadala na nila, mas maaga. So ang mas maaga na yan, may receive copy dapat yan, di ba? Kung hindi 24, kung 22, o di, ano na tayo sa 2 days. At hindi 2 days, di ba? Yun lang po ang request ko, dapat papadala lang po na matapos lang po na mas maaga yung fraud audit nyo. Thank you for that, Mr. Chair. We will take note of those information and we will discuss this request to the directors and assistant commissioners of the office. Okay, thank you. Thank you, Kuya. Next is, ito muna. Abby ID, do you have an update? You're raising your hand.